po sa lahat, ako po ibabati muna sa inyo ng Merry Christmas po sa inyo, no? Tanong ko lamang sa inyo, ano kaya sa tingin nyo pinaka-nakakatakot? Pag-ibig, utang sa pera, o kamatayan? Para sa iyo, ano ba ang pinaka-nakakatakot po? Utang sa pera po. Bakit utang sa pera? Kasi kaya ko po nilang patayin dahil lang sa utang. Kung malaki man po ang inutang mo. Sa tingin mo ba, kinakailangan talaga natin ng pera dito para tayo mabuhay ng mahaba? Opo, kasi kailangan po para makabili ng pagkain, tubig, damit. I see. Sa tingin mo, halimbawa lamang, kunwari ay sa nangyayari sa paligid, no? Nanonood ka ba minsan ng mga balita? Hindi naman po masyado. Pero pamilya ka naman siguro sa mga nangyayari, mga korupsyon, mga flood control, no? Halimbawa lamang, kunwari, may nag-offer sa iyo ng dalawang option. Madali lang to, hindi to mahirap. Kunwari, yung unang option, binigyan ka ng oportunidad na ikaw ay magkakaroon ka ng libreng pag-aaral, sigurado ng pangarap mo, magkakaroon ka ng maayos sa trabaho, mataas sa sweldo, kasi pera sabi mo, para mabayad ng utang, lahat-lahat na. Pero ikaw ay nasa ibang bansa. Nasa Amerika ka, nasa Canada, nasa Europe. Pero hindi ka na Pilipino. Doon ka na maninirahan forever. O versus, manatili kang Pilipino ka, nandito sa Pilipinas, kasabay yung mga isyong naririnig mo maaari sa social media at iba pa. Okay lang maging honest, huwag kang mag-alala. Wala namang mali dito. Sa tingin mo, saan mo gusto piliin nyo sa dalawa na yan? Mas pipiliin ko po yung sa manirahan sa ibang bansa. Kasi mas madali po doon kumita kaysa dito sa Pilipinas kasi mababa po ang sweldo dito sa Pilipinas. Hindi naman sa nanay ko po kasi sa ibang bansa po siya tatrabaho para maanoan po yung pamilya namin. Tapos kasi sabi niya po sa akin, kung kaya lang po abutin ng sweldo dito ng Pilipinas yung sweldo niya doon sa ibang bansa, dito na po siya magtatrabaho. Pero hindi po kaya. Kaya doon po siya nagtatrabaho ngayon. Naintindihan ko naman. Bigyan kita ng konting kalaman. Alam mo ba, ako rin ay lumaki rin sa ibang bansa. Sa Saudi Arabia rin ako lumaki, doon ako pinanganak. Kaya lamang, mas gusto ko rin dito sa Pilipinas. Siguro, magkaiba lang siguro ang pananaw lang natin kasi ako doon lumaki. Iba rin talaga mga takbo kultura doon. Pero anyway, sa tingin mo ba, patas ba ang buhay o hindi patas? Hindi po patas. Bakit? May mga taong nakakaangat po dahil nandadaya po sila ng mga ibang tao, kagaya po sa gobyerno. Halimbawa, meron tayo kukumparang dalawang tao. Isang mabuti, isang masama. Yung mabuti, okay yung kanyang ugali, okay yung kanyang karakter, subalit siya ay laging sinasaktan, siya ay laging inaapi, siya ay laging iniwan sa ere, pero mabuting tao ito ha. Green flag na ugali kung tawagin nila. Versus yung masamang tao, masama na yung ugali, lagi nilang sinasaktan ang mga mabubuting tao. Sa tingin niyo po ba, napapansin yung ganyang trato na yan sa totoong buhay? Opo. Ba't kaya ganun ang mga tao? Minsan po kasi sa po nila, yung sa, lalaki po. Yung mga surroundings po nila. Yun po yung natututunan nila. Yung nakikita na sa ibang tao habang lumalaki sila. Naawa ka ba sa mga mabubuting tao? Sa tingin mo, karapat-dapat ba silang mahalin? Opo. Kasi kaya ako po nasabi yan, di ba, lahat po tayo tinuruan, kung ikaw'y mabuti ka sa, halimbawa, kung ikaw'y magiging mabuti ka sa kapwa mong tao, hindi mo iisipin na ikaw ay pag-isahan ka, pagtitripang ka, o sasaktan ka. Kasi maganda yung pakikitungo natin sa kanila. Pero sa panahon ngayon, mukhang baliktad. Ang pagiging mabuti ay nagiging masama. At ang pagiging masama naman ay parang normal na lang sa lahat-lahat. Napapansin niyo ba yun? Ngayon, ito kasi yung problema sa panahon ngayon. Kung ano kasi daw nauuso, akala nila yun ang tama. Yan yung dahilan kung bakit nakikita tuloy nila na para bang hindi patas. Ngayon, para masahan nyo maintindihan yan, sundan nyo lang yung aking katanungan. Kagaya nito, kayo po ba ay isang mabuting tao po? Opo. Kung ilalagay yung sarili nyo from 1 to 10, 1 daw, masama daw kayong tao, or 10, sobra kayong mabuti. Saan nyo po lagay sarili nyo from 1 to 10? 8 po. Nasa 8. Para sa'yo, ano may sabihin ng mabuti? Mabuti yung po, hindi po mapang-api sa ibang tao. I see. Mahilig ba magbasa ng dictionary? Hindi na. Pero nagsasearch ka naman kay Google pag hindi mo alam isang salita. Opo. Ibigyan kita ng konting trivia, konting kalaman, no? Sabi po sa dictionary po, paano masabi na good o mabuti, ito po may kinalaman daw sa ugali ng isang tao. Dapat daw wala siyang ginagawang masama,
wala ka daw ginagawang krimen, at wala ka daw sinasaktan na tao kahit sanggol. Ngayon, kung tama talagang sinasabi ng dictionary, tingnan natin ito mga mabilis sa tanong na to. Halimbawa, ikaw po ba ay nakapagsinungaling sa tanan ng buhay niyo po? Siyempre naman po. Yan ang problema, lahat po tayo guilty kasi yan ang matutulisang bata ang magsinungaling. Kaya lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo po ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napo sa alsada, di mo lang binalik, or nangopya ka o nagpakopya ka sa exam or quiz sa tanan ng buhay niyo po. Nakapagnakaw na ka ba ng kahit anong halaga? Hindi po kopya po. Nakakopya po minsan. Kaya ako masabi yan kasi yan ay parang yung pagnanakaw din. Hindi nga pera pero sagot. Ito lamang yan. Kunwari nandyan yung police station sa di kalayan ha, kunwari lamang. Sa totoong buhay, latatay na sa kulungan na. Sa anong kaso? Nangopya sa katabi, nagkopya. Nagnakaw ng ballpen at iba pa. Ano lang gusto ko na ipakita? Kasi pag nakita ng maraming tao na ginagawa natin, masisira yung ating karakter. Kasi sabihin na, ba't mo nagawa yun, etc. Diba? Kaya namang, sa totoo lang talaga, lahat talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba'y nakaranas na magalit isang tao? Opo. Nawawala bang stress nyo pag nagagalit o hindi naman po? Po. Nawawala bang stress nyo pag nagagalit o hindi naman po? Hindi naman. Pero siyempre kasi halimbawa, kunwari, sinasaktan kayo kunwari isang tao, no? Siyempre, kung ako lang sabihin hindi ka nasasaktan, pero sa ng puso mo, parang gusto mo ng manuntok ng tao, pero sa isip lamang, sa imagination lang natin. Kaya lamang may sinasabi po na hindi natin kailangan pong pumatay ng tao, kundi magtanim lang ng galit. Kaya nga lang, lahat taga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit yung minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Halimbawa, naglalakad kayo, bigyan kayo nadulas, na pa-OM, alam nyo na po yun. Hindi po. Pero familiar ka naman doon. Opo. Mabuti po kung gano'n, no? Kasi ang tawag kasi doon ay blasphemy, pambabastos. At for sure, naririnig mo na yan sa paligid yan kasi minamak nila ang pangalan ng Panginoon sa mga walang kakwenta-kwenta. Dapat, nirerespeto natin ang pangalan ng Panginoon dyan. Kaya lang may mga tao talagang guilty dito. Ngayon, lilinawin ko po sa inyo, hindi po to paninira, hindi to panguhusga. Ito ay para lang malaman kung tayo isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo pong mamatay, hindi to pananakot, at harap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, kayo ba'y guilty or innocent po kayong tao? Siguro nasa in between po. In between. Okay, sa tingin mo, saan ka pupunta limbawa pag ikaw'y namatay? Sa langit ka ba pupunta o sa inferno? Tanong lamang po. Sa impyerno po. Nag-aalala ka na maaari doon tayo lahat pupunta? Feeling ko po doon po ako mapupunta kasi madami na rin naman po ako kasalanan na nagawa. Kasi ganito lamang po yan, no? Parang kunwari isang kriminal, nagnakaw siya ng pera sa bangko. Dapat siya mag-alala kasi pag siya nahuli, maaari siya habang buhay na siya makulong. Kasi ibig sabihin, matindi ang consequences. Ang Bible po kasi, matindi rin po ang kanyang sinasabi. Ang mga tao ng sinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, ay walang makarating sa langit, hindi makikita ang karinang ng Diyos kung hindi itatapon po talaga sa nagabagang apoy o impyerno. And whether we like it or not, dapat tayo mag-alala kasi po, buhay ang pinag-uusapan natin. Oo, biglaan lang itong interview na to, pero don't get me wrong po, wala po masamang intensyon. Ako lang po nagmamalasakit lamang kasi po buhay ang pinag-uusapan natin. No? Tanong ko lamang, hindi mo to napili to sa tatlo kanina. Natatakot ka ba sa kamatayan? Hindi naman po kasi parte naman po talaga ng buhay. So, for example lang, gusto mo buhay ng napakahabang panahon, ilan pa kayang years? Mga nasa 50 years siguro. Ayaw mo ng times 2 para maging 100? Opo. Ayaw mo. Mahirap, no? Opo. Pero, alam mo ba, hanggang kailan ka magtatagal dito sa mundo na to? Hindi po. Yun ang problema na, di ko yung tinatawag, no? Huwag naman sana, biglang sa gitna ng interview, biglang tayo bagsakan dito ng puno. Huwag naman sana, biglang pagtawid mo, masagasan ng sasakyan. Hindi po manguhula, ha? Ako lang po nagsasabi lang na maraming pwedeng mangyari sa atin na hindi natin namamalayan. Kaya lamang, ang buhay lang talaga ay maiksi lamang. At sa Bible po kasi, kamatayan talaga ang naghintay sa atin pag tayo may nagawa talaga ang kasalanan. Bagaman nakapag-alala dahil yun ang hell, pwede po magbago lahat-lahat kung narinig natin ang salita na to. Narinig mo yung salita ang mercy, M-E-R-C-Y? Ano po sa Tagalog nun? Awa po. Kayo ba'y nahingi ng awa sa araw-araw? Minsan po. Pag may nagawa po ako kasalanan. Okay, kasi when you say po mercy o awa, yan po yung paghingi ng tulong sa Panginoon. Inamin natin tayo po yung makasalanan, inamin natin tayo po yung mahina, at lagi tayong hingi ng tulong sa Kanya.
When we say po mercy o awa, ibig sabihin yan yung paghingi ng gabay sa Kanya. At yan po libre po sa Panginoon. Dapat nga araw-araw po yan kasi kailangan natin po yan. Yun nga lang, dahil po dito, kapag walang mercy, wala na talaga tayo dapat dito sa mundo na to. Wala na talagang Pasko, wala na talaga yan. Pero dahil sa awa ng Panginoon, tingnan mo, December na, di Pasko, nararanasan natin ito dahil yan sa awa ng Panginoon para makilala natin siya. Ngayon, ito na po yung tanong na for sure alam mo na po ito. Ano kayang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapos sa impyerno tayo makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon para hindi tayo mapahamak? Meron siyang ginawa para hindi tayo mapahamak. Ano kayang ginawa ng Panginoon upang hindi tayo tapos sa impyerno? Ano po? Binigyan po tayo ng Bible kung saan nakasulat lahat po ng ng mga pwedeng yung mga mangyayari po sa atin pag pwede ka po tayo masalanan. Okay, ganito lamang. Di ba Pasko na ngayon, di ba? December 24, tapos 25. Ano meron sa December 25? Maliban sa Pasko. Birthday po ni Jesus. Yun yung next week ko nun. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Pero yun nga, nung nagkatawang tao si Jesus, tinalay niya ang kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat-lahat. Mahal niya kasi ang taong tulad natin. Kaya gusto niya magbahagi ng katotohanan. Parang ganito yung ginagawa niya. Subalit, hindi siya minahal ng mga tao. Anong ginawa sa kanya? Tinorture, pinahirapan, pinatay at iniwan pa sa ere. Hindi yun hugot ha. Kasi po, ayaw talaga ng mga taong katotohanan. Hindi nila in-appreciate yan. Kaya po siya pinatay, pinako sa krus ng Kalbaryo. Subalit, hindi lang siya basta tao, siya rin naging Diyos din. Kasi alam niya, na kailangan niyo itong gawin ito para matanggal ang sumpa ng kasalanan. Yan yung dahilan kung bakit siya nabuhay sa pangatlong araw after siya ipako sa krus, kung saan nabayaran po ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan sa pamagitan po ng kanyang dugo at ang kanyang katawan. Ngayon, para po tayo maligtas, wala yan sa mabuting gawa. Dahil ang kaligtasan po ay sa kanya lamang or sa biyaya niya. May binigay ang Panginoon na dalawang regalo para magamit natin to para tayo maligtas sana. Una, narinig mo yung salitang repentance? First time mo narinig yun? Opo. When you say po repentance sa Tagalog po ay pagsisisi sa kasalanan. Halimbawa, tumalikod ka sa kasalanan, babaguhin mo ang kaisipan, at iwasan mo laging gumawa ng kasalanan para hindi tayo laging namumuhay sa kasalanan. Yun ang repentance. Change your mind. At ang pangalaw po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa yung dalawang bagay na yan, repentance and faith, ay pwede patawarin ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso't isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pigadan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, ito na lang yung mabilis sa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Meron bang Bible sa iyong bahay? Opo. Nakapagbasa ka ba araw-araw? Hindi po, paminsan na po. Ganito lamang yan. Pag nagugutom, anong gagawin mo? Di ba, kakain tayo araw-araw. Actually nga, medyo noche na ka mamaya, di ba? So, sabihin, para tayo kumain, para ito'y maging lakas natin. Yun din po ang Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw. Hindi porket Pasko lamang, dahil nakikilala natin ang Panginoon sa Pasko, hindi. Dapat araw-araw yan. Kaya tayo dito sa mundo na to ay dahil sa kanya lamang. Bilang pagkatapos po, ang masamang balita, lahat po tayo guilty, walang mabuti sa atin. Kaya from 1 to 10, ang grade po natin ay negative. Bagsak talaga tayo kasi wala talaga mabuti sa atin. Makagawa ka lang pagsisinungaling, sira na kaagad ang karakter mo. Ganun po kalala. Dahil wala nang hinagad ng Panginoon kundi kabutihan sa atin. Tayo lang gumagawa ng kasamaan eh. Kaya napapahamak po tayo lahat-lahat. Pero mabuting balita, bagamat may hell, may matatapon talaga doon, pero marami namang maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Masaya po at maganda sana kung kayo po rin maliligtas. Kung talaga tayo po ay nagsisi talaga sa kasalanan, that is repentance, and faith or pananampalataya kay Jesus Christ as Lord and Savior. At pag nangyari yung dalawang bagay na yan, pwede tayo patawarin ng Panginoon. Bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang, at dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, maraming salamat po dito sa oras na to. Meron may katanungan po? Wala po. So, walang katanungan po. Ako po ibabati na lang po sa inyo ng isang Merry Christmas po sa inyo. Happy New Year din na po ulit sa inyo din. God bless po sa inyo at kayo po ay mag-ingat po. Maraming salamat and stay safe po. Po.